kailangan ko rin yung support nyo sa amin. Nagsalita na ang ina ng 14 na taong gulang na biktima ng pananaksak sa Montreal kamakailan. Bukod sa mga sugat na natamo sa marahas na insidente, bitbit din ng pamilya ang matinding trauma. I'm here to voice out, not to keep silent, so that's everyone aware, and especially the community, our city's officers, that they should address this and give attention to it to prevent the violation for the girls and the girls or women. Umaga ng October 7, kararating lang sa paaralan ng kanyang anak nang mangyari ang pananaksak. They've been like trying to stab him multiple times. And my daughter just said that, I'm sorry. But the boy doesn't stop. Ayon kay Ping, ang ina ng biktima na tumangging ibahagi ang kanyang buong pangalan, paulit-ulit daw sinuntok at sinaksak ang kanyang anak. At ang itinuturong sospek, isang 17 taong gulang na estudyanteng lalaki na dati na raw nagpahiwatig ng interes sa biktima at mariing tinanggihan ng anak ni Ping. Ano ang iniisip ng batang ito na sinaksak ang anak ni Ping? Whatever is the reason, could it be revenge, hatred, jealousy? It's nothing that can justify it. Agad namang inaresto ang suspect na nahaharap sa attempted murder at possession of a weapon. Kasalukuyan itong sumasailalim sa isang psychiatric evaluation. Dahil menor de edad, hindi maaaring isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan. Nakatakda siyang humarap sa korte sa November 3. Bukod sa legal guidance mula sa Center for Research Action on Race Relations, isang fundraising campaign ang sinimulan para sa medical bills at iba pang gastos na haharapin ng pamilya. Right now, we're just looking at providing support for the daughter. But what we know, it's going to be very difficult for her just psychologically to go back to that school. She misses her friends. Ang biktima patuloy na nagpapagaling matapos magtamo ng mga saksak sa ilalim ng kanyang mata at facial bones fracture.